Hasinirangan nga parte hiton Isla Samar, kundi temprano nga nasirang iton adlaw, may adak komunidad hin magtinuuhon ngan magpinasalamaton. Amo ini ang Diocese of Borongan nga nagsasalin urog hin 65 anyos hin pagtuo ngan paghigugma. Antes pa may establisar ang dioceses, igintanumnahan mga Espanyol nga misyonero ang lisuhan pagtuo hakasing-kasing han katawhan. Pagtuo nga inilob hin mga gera, bagyo ngan mga henerasyon. Paghimuhan Borongan Diocese, ang dako nga faktor ang Bishop of Calbayog. Sa Bishop of Calbayog, suggest na kung okay la, himuunta nga itong Borongan, Samar Island pagtitingaan. So ito nga recommendation na matitaan na iyahan iya mga konsultores Calbayog. Kung okay itahira, viable ba paghimin diocese ka ora min haluag atong coverage. Didahan iya paglalakaton, padayon ang pagtubuhan diocese, hakadamuhan mga parokyano, ha iya mga serbisyo ngan mga misyon. Na-establisar in mga Catholic schools ngan mga seminaryo. Naghimo hinbag-o nga mga parokya ngan nagtikadamuan mga laiko nga andam pagserbi. Pinaagi ang evangelisasyon, edukasyon ngan social action. Iginpakitahan diocese ang iya misyon. Diri la ang pagpasaranghan mo upay nga sumat, kundi ang pag-ukoy hini. For 65 years, napakalaking biyaya ng Diyos na bigay sa atin sa local church. Malaki ang pag-unlad ng simbahan because of the initiative done by our clergy and the lay faithful. And I hope nga itong pag-implement sa synodality sa simbahan, mas lalo pag-unlad ng simbahan. We walk with our people na. We walk with our people, journey with our people sa church, and keeping that hope na kung naman ang mga trials on the way, pipirmi nating panghawakan ng pag-asa. Kaya ang katumanan na natin paglaom, pili man din niya aton, hindi na natin gino. And we do all these things, not for ourselves, but for the greater glory of God. Kaya sana, para na itong pagkaurusam, so, mga trials on the way, normal yan, kaya nandito pa tayo sa daigdig. Kung wala nang problema, hindi na daigdig yan, langit na yan. That's normal. Kaya we have to remain firm in our pagtiwala sa Diyos at pagtiwala sa kakayahan ng bawat isa. Then we have to look forward for another 10 years. We will be celebrating Diamond Jubilee 10 years from now. The most difficult times, and that was also the experience of grace. The priests did not leave the parishes, did not leave their people. They were one with the people. And for me, that was the presence of Jesus and the lives of the victims was feel nila in presence because of the presence of the clergy. Damo na nga mga kalamidad ang itubanghan Eastern Samar. Natural nga mga himuhan tawo. Tuig 2013 han maigo inihan bagyo Yolanda, ang pinakamakusog nga bagyo nga tinamahakalibutan hadtong nga panahon. Naging dako ini nga ayat han mga kinabuhi ngan pagtuohan mga tawo. Abot nga hini, tinindog ang diocese paghatagin paglaom hangatanan. Oktubre 22, tuig 1960, ginpirmahan ni Pope John XXIII ang Apostolic Decree han paghimuahan Diocese of Borongan ha rekomendasyon han Obispo han Calbayog hadtong panahon. October 22, 1960. Kaya sinitpit sa han paghimuahan apostolic letter han
ni Pope John the 23rd, creating a diocese. Tira itong decree, ada ito na jurisdiction, kung ano mga bungto ito included. Mura pang diocese, may ada ng mga parokya. Pero ang mga primero nga parokya ay makikita ng Giwan, Borongan, Taft, ng sulat. Durante ang Franciscan period tuig 1768 tubtub 1900s, base habalaod ng mga Espanyol para mahimo ang bungtong nga parokya, kinahanglan nga may ada na igintigdong nga simbahan, plaza, tribunal, sementeryo ngan punto nga makakasustener hing padi. Enero 19 tuig 1961 tubtub Agosto 8 tuig 1967 panahon ang pinakaunang nga obispo ng Diocese of Borongan ni Bishop Reyes. Han iya panahon ginhimo ang Borongan Cathedral sugid man ang Seminaryo de Jesus Nazareno. Pebrero 26 tuig 1968, tubtub Setyembre 18 tuig 1976, panahon na ni Bishop Pedernal. Haiyang panahon, iginpatigdong ang unang at ikaduhang palabaghang Bishop's Residence. Sugid man, iyang gihapon iginstablisar ang Rural Bank sa Borongan, Giwan, Hiporlos, Taft, ngan oras. March 8, 1977 tubtub Disyembre 10 tuig 1979, ni Bishop Lucero ang pinakaunang obispo nga nagpagawa sinaglabang ang pastoral letters sugad han pastoral letter in the Word of God nga patikang han pagpakilala han Biblia. Haiyang gihapon panahon naging sistematiko ang struktura han pastoral council. Agosto 12 tuig 1980 tubtub Enero 31, 1986, hapanahon ni Bishop Carino nagkaada yung paghugtong ang Bishop Residence sa Leon Cathedral, paghimo ang Melparer Hall, Bishop Chapel, Catechetical Program, sugid man ang Medical Fund para han kapanian.
Disyembre 18, 1986, tubdub Oktubre 17, 2006, panahon ni Bishop Medroso at Diocese of Borongan, iya iginimplementar ang Synod, selebrasyon ng Pentecost ngan ang pagtigdungahan College Seminary. Kapagmarka itong diocese itong iya ika-65 katuig. Ginsasalin urog hini itong iya istorya ngan saad nga magpapadayon nga giya para mas maparigpon pa itong pagtuungan paglaom labi na iti arabot nga mga henerasyon. Ini itong atong istorya. 65 katuig hin paghigugma, serbisyo ngan pagtuo. Ini itong diocese Borongan, buhi nga singbahan, puno hin paglaom.